Naniniwala ka ba na ang mga successful na tao ay mayroong ginawang steps para maabot ang mga pangarap nila? May tamang proseso talaga na kailangan mong gawin para magawa mo din ito. At yan ang 13 proven steps na ginawa ng 500 wealthy men kasama na si Andrew Carnegie. At research ni Napoleon Hill na author ng one of the best-selling book of all time na Think and Grow Rich na pag-uusapan natin sa video na to. Kaya tapusin mo hanggang dulo para hindi mo miss out ang mga importanteng steps na to. According sa author, ang librong ito ay hindi lang para mapalago ang pera mo or yumaman. Matutulungan ka din ito sa professional life mo at para mas ma-attract mo ang success. Kaya kung ready ka na, let's go! Number 1, desire. Ito ang unang step para magtagumpay ka. Kung gusto mo talaga o masenso or yumaman, dapat meron kang nag-aapoy na kagustuhan. Ayon kay Napoleon Hill, wishing will not bring riches, but desiring riches with state of mind that becomes an obsession, then planning definite ways and means to acquire riches, and backing those plans with persistence which does not recognize failure will bring riches. For example, gusto mo talaga yumaman, pero di mo naman alam kung saan mag-start. May sinabi siyang practical steps para dito na naka-financial equivalent. First, mag-fix ka sa utak mo ng exact amount na gusto mong ma-achieve. Pero dapat specific ka. Hindi pwedeng sasabihin mo lang na gusto mong magkaroon ng maraming pera. Dapat specific amount. For example, 1 million. Example lang yan. Pwedeng mas higit or pwedeng mas mababa. Depende na lang yan sa'yo. Second, kailangan mo i-determine ano ba ang kaya mong ibigay na kapalit para makuha ang amount na ito. Ibig sabihin, ano ba ang kaya mo i-sacrifice? For example, kaya mo bang i-let go ang oras mo sa online games or Netflix para dito? Third, kailangan may target date ka kung kailan mo dapat makuha ang 1 million na yon. Hindi pwedeng after few years or after 1 year, dapat exact date talaga. Fourth, gumawa ka ng definite plan kung paano mo ito magagawa. Kung magpuput up ka ng business or mag-start ka ng investment, kahit anong naiisip mong way, basta wag lang masama or illegal. At whether you're ready or not, put your plan into action. Fifth, isulat mo ang number 1 to 3 sa isang papel. Dapat clear and concise ang statement mo. For example, makukuha ko ang 1 million pesos na to on or before December 10, 2023 dahil ilalaan ko ang lahat ng extra time ko sa pag-build ng clothing business na ima-market ko sa Shopee, Facebook, TikTok, or Instagram. At ang pang-anim, basahin mo ang sinulat mong statement every morning pagkagising at bago ka matulog. Kailangan ibasahin mo talaga ng malakas at with conviction. Hindi yung sa isip mo lang binabasa at i-feel mo na nakukuha mo na yung 1 million na gusto mo sa tinakda mong panahon. Napaka-powerful ng methods na to dahil kapag paulit-ulit mo to nilalagay sa utak mo, mag-sink in na ito sa subconscious mind mo. Number 2, faith. Ito ang second step toward riches. Ang sabi ni Napoleon Hill, faith is a state of mind which may be induced or created by affirmation or repeated instructions to the subconscious mind through principle of autosuggestion. Ang sinasabi niya dito ay dahil sa affirmation na ginagawa mo or sa paulit-ulit na pagsasabi mo sa sarili mo na magagawa mo ang isang bagay, binibigyan mo ng order or batas ang subconscious mind mo na paniwalaan na magiging matagumpay ka, kahit pa nakakaranas ka ng failure. Napaka-importante ng faith natin sa sarili at sa Diyos dahil ikaw ang unang maniniwala sa sarili mo bago maniwala sa iyo ang ibang tao. Ang sabi pa niya, faith daw ang antidote sa failure dahil kahit paulit-ulit kang mag-fail, kung naniniwala ka na magagawa mo, 100% na magagawa mo talaga. Number 3, autosuggestion. Ito yung sinasuggest ng utak mo sa sarili mo na dapat mong gawin. Negative or positive man yan, at nakukuha mo ito dahil sa naririnig, nakikita or nafe-feel mo. Ibig sabihin kung puro positive lang ang sasabihin mo or papakinggan, ito yung papasok sa utak mo. Kaya kung nasa environment ka na puro negative ang nakapaligid sa'yo, much better na lumayo ka dito dahil malaki ang magiging impact nito sa'yo.
Di madaling maging positive na tao dahil nakadesign ng utak natin na mas madaling mag-adapt sa negative thoughts. Pero kaya mong utusan ng sarili mong utak through autosuggestion. Ang sabi nga ng author ng librong ito, man may become the master of himself and his environment because he has the power to influence his own subconscious mind. At kung may natututunan ka sa video na to ay pakihit naman ng like button at mag-subscribe ka na din para palagi kang updated sa mga susunod nating videos na kapupulutan mo ng aral. Number 4. Specialized knowledge. The fourth step toward riches. Ang sabi ni Napoleon Hill, may dalawang klase ng knowledge. Ang una ay general at ang isa naman ay specialized. Ang general knowledge ay kagaya ng natututunan natin sa paaralan at bahay natin. Marami man tayo natututunan pero nahihirapan tayo magamit ito to accumulate money. Ang specialized knowledge naman ay yung kaalaman mo na minaster mo. Kaya halimbawa ni Robert Kiyosaki, naging specialties niya ang real estate. Inalam niya ang lahat ng dapat malaman tungkol dito kaya naging matagumpay siya. Ang sabi nga ni Napoleon Hill, knowledge will not attract money unless it is organized and intelligently directed through practical plans of action to the definite end of accumulation of money. Kung gusto mo talaga yumaman, dapat hindi natatapos sa school ang pag-acquire mo ng knowledge. Lahat ng matatagumpay na tao ay nagtitake ng courses, seminars, or meron silang mentors na nagtuturo sa kanila ng kaparehas sa field nila. Number 5. Imagination. Ang sabi nga, a man can create anything which he can imagine. Lahat ng fortune ay nagmumula sa ideas at ang ideas na ito ay produkto ng imahinasyon natin. Hindi ka magiging successful sa buhay mo kung hindi mo kayang ma-imagine na successful ka na. It all starts with imagination. Gaya ng kwento ni Andrew Carnegie, itinayo niya ang kanyang steel company kahit kokonti lang ang kanyang alam about dito. Meron siyang great ideas pero hindi niya alam kung paano ito gagawin. Kaya humanap siya ng mga tao na kayang gawin ang bagay na hindi niya alam gawin. Kaya kung meron kang magandang ideas na hindi mo alam kung paano ito sisimulan, mas mabuti na humanap ka ng tao na alam kung paano ito gagawin na pwede mo i-hire or gawing business partner. Dahil kung mag-i-stay ka lang sa ideas, habang buhay na ideas lang yan kung hindi ka a-action. Number 6. Organized planning. Ito ang ika-6 na step. Dito sa step na to ka nagagawa ng plano para magawa yung ideas na nabuo mo. Kailangan mo bumuo ng mastermind group. Kinabibilangan ito ng mga tao na kinakailangan mo para magawa ang ideas na nabuo mo. Ito yung mga taong may kanya-kanyang expertise sa iba't ibang larangan. Aminin man natin o hindi talaga natin malalaman ang lahat ng bagay-bagay. Kaya kinakailangan natin ng ibang utak. For example, mag-start ka ng online business at kinakailangan mo ng website. So dapat ang isa sa mga mastermind group mo ay website developer. Kailangan mo lang i-organize ang mga taong ito based sa kung gaano sila kaimportante sa gagawin mong plano. Ang sabi sa step na to, kung hindi gumana ang unang plano mo, kailangan mo gumawa ng pangalawang plano. At kung hindi pa din naging successful ang pangalawang plano, kailangan mo ulit ito palitan hanggang sa makuha mo ang plano na mag-work. Change only the plan, not the goal of the plan. Si Thomas Edison nga ay naka 10,000 attempts bago ma-perfect ang light bulb. At ang mga failed attempts na ito ay tinawag niyang temporary defeat. At nangangahulugan lang ito na may mali sa plano mo at kailangan mo lang ay hindi sumuko at matuto sa mga pagkakamali. Ika nga, a quitter never wins and a winner never quits. At dahil medyo mahaba ang topic tungkol sa librong ito, sa next week natin itutuloy ang part 2 ng video na to tungkol sa last 7 steps kaya mag-subscribe ka na para updated ka sa continuation ng video na to. Salamat sa panonood. Peace!